Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Martes. Heat index sa Iloilo City kag Dumangas naglambot sa 43 degrees Celsius subong nga adlaw. Posible mas mainit pa buwas. Mini grocery store sa Banwas ang Calatrava nasa lisihan sa babae nga kawatan. 11,000 pesos nga cash na taban. Hindi magnubo sa pulo ka menor de edad nga kalalakihan nagrambol sa plaza sa Panay, Capiz. Exclusive resellers ang alahas sa Iloilo City na scam sang buyer. Malapit 900,000 pesos nga balor sa mga alahas na taban. Kag masobra 2 pesos nga saka sa presyo sa mga produkto petrolyo, ginpatuman na. DOE pabor sa pagdula sa 12% VAT sa petroleum products. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, heat index sa Iloilo City kag Dumangas naglabot sa 43 degrees Celsius subong adlaw. Posible magsaka pagid buwas. Si John Sala nakatutok live sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. John? Dirt, 95% completed na ang tatlo ka mga cooling stations diri sa Iloilo City. Perfect ini nga subong nagalabot sa danger level ang heat index diri sa syudad sang Iloilo. Bisan sa sulod sang ilabalay, daw hindi gin magwantahan na day love ang tuman ka pa nga tiyempo. Gani timing nga nakita nila ang nagabaligya sang ice cream. Gabi gid ang init. Doon di gid maya sa park kung ano. Nami gid ang ice cream, gid madula-dula lang init. Ang ice cream gani nga ginabaligyan ni Manong Boy, madasing matunaw bangod sa tagiti sang adlaw. Subong adlaw naglabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City kag Banwas ang Dumangas, Iloilo. Buwas posible pa ini nga magsaka sa 45 degrees Celsius suno sa pag-asa. Muning temperature under na siya sa danger category, no, so magambal kita danger category, no, so meaning ni posible na ang mga heat cramps kag mga heat exhaustion, no, and too much exposure under the sun, so posible ni siya mag lead to heat stroke. Para sa mga kaangay ni Carl nga always on the go ang palabuyan bilang isa ka delivery rider. Kung kaysa hindi gid maibitar nga mabula dinhi sa init. Gani subong nga mataas ang heat index sa pili lang ang mga oras ini naga-duty. Gabiyahe lang ko kung kagahon, tapos hasta lang ko mga tag 9, 10, tapos mga pulin ako diyon. Pero kada mag-booking kung gabi gid init. Uy, kami sir sa may mga silong ano sa mga building nga magyan namon sir. Panugyan sang pag-asa likawan gid ang magpatial sa init, ilabi na ang mga may balatian kag senior citizen. Dapat man nga mangita sang palahuwayan kung maglain ang pamatsyag. Gani perfect din ang tatlo ka mga cooling station sa syudad sang Iloilo. Sugod buwas magamit ang mga ini humalin alas 10 ang aga tubtob alas 4 sang hapon. Actually, mga 95% nang tapos ang aton cooling station. We will just add some of the ancillary equipments like the aircon, the water dispenser, kag ang aton nga eco boards. Dirt, hasta lang 4 p.m. ang duty sa mga personnel nga nakadeploy sa mga cooling stations. Gani, after 4 p.m. no, sa gabi, hasta sa kagahon, maga-deploy sang mga personnel sang Public Safety Office ang Iloilo City Government. Agod masiguro man nga hindi ma-vandalize o kung hindi magkalaguba ang mga gamit sa sulod sa mga cooling stations. Dirt? Madamo gayong salamat sa detalye, John Sala. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Eileen Pedreso. Lin? Madamo nga salamat, Jert. Tag-iya sang mini grocery store sa Banwas ng Calatrava, nasa lisihan sang kawatan. 11,000 pesos nga kwarta, nataban. Yaring balita. Makita sa sini nga video ang pagsulod sang babae nga nakaputi nga long sleeves sa isa ka mini grocery store sa Barangay Suba Public Market sa Banwas ng Calatrava. Sa isa pa kaanggulo sa CCTV, makita ang babae nga nagatupad sa malubaligya malapit sa kahera samtang nagapalista sang iya ginapang kompra. Wala nakita ang paglibot sang babae sa piyak nga porsyon sang Tiangge. Apang didto na sinitigayon nga nataban ang sling bag sang tag-iya nga may unod nga cash. Sunod sa tag-iya sang store nga si Jelly, nagpakuno-kuno nga customer ang babae. Inquire siya sa store ba kung pila ang price sa bugas,
sa itlog, tapos nagsulod siya kay init daw. Okay. Ang balansa sa akon nga inang bantay ba nga wait lang. 11,000 pesos nga cash ang nataban sa sospek. Nabisit sa mga cash in cash out sa tubang. Amo to nga ang bag nga ara sa babaw sa printer nga halin sang delivery ko. Amo ang ginkuha ang sulod nga nga kwarta. Hindi sila pamilyar sa babayi, kag posible pangayaw lang sunod sa banas ng tag-iya. Posible man kuno nga may upod pa inis ang nagpangawat. Grabe gid ma'am, grabe gid. Si Mrs. Gary daw sana gahilipin siya kay syempre hindi man good time rin mapangita kwarta daan tapos katrabaho kami sa patas. Negosyo kami sa patas. Gin-report na sa kapulisan ng insidente kag ginatubod na ang babayi sa video. Ginainganyo sang kapulisan ang posible iban pa nga mga nabiktima sang babayi nga mag-file sang reklamo. Di ato mga suspetsado coming sa layo ng mga lugar, pangayaw sila. Nagagamit sang salisi nga pamaagi. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso bangod sa Kahulugbon, mga menor de edad nagrumble sa kapiestahan sa Panay, Capiz. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa sining video, makitaan ang paglilupad sa mga inumol sa tunga sa mga kalalakihan. May tiyon pa nga napulihan ang lalaki nga nakaputi nga t-shirt. Ang rumble ang nagluntad sa tunga pa sang pagpugong sang pila ka police personnel. Natabo ang insidente sa plaza sa Panay, Capiz, pasado alauna kahapon sang kaagahon, kadungan sa kapiestahan sang Banwa. Sa investigasyon sang Panay Police, hindi magdubo sa 10 ka menor de edad nga lalaki ang imbolbado sa kinagamo. Ginapahayag hubog na ang mga ini kag nagsinuya ay sa riskuhan. Wala man sang daan nga hilugutanon ang duha ka grupo. Wala man sang gindala sa ospital sa mga imbolbado kag wala man sang nasamaran sa mga katapos ang pulis. Nagkarambulan na sila, syempre kung sino lang din ang nasuntok siguro ng kabataan, yun lang din yung nasuntok nila. Syempre, apin-apin na yan, kampihan. Nag-areglohan ay magtimbang abahin bangod na hibuluan na magkabarangay man lang ang mga ini. Hindi naman magpasaka sa reklamo sa nagkaladalahig sa ginamo ang kapulisan. Doon kasi sila sa public claims ko, walang complainant din. Dito sa part naman ng PNP, bali pa ganyan na walang complainant. Wala rin naman kami gagawin din na action. Pero nandun kami para mag-secure ng area kung may mangyari man. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Lalaki nga nangawat sa cellphone nga nag-charge sa motorsiklo, ginkastigo sa Bacolod City. Yaring balita. Nagahapa sa tunga sang dalan sakop sa corner Hernais Lopez High Streets, Bacolod City, ang lalaki nga naka-brown. Ginatipunan nini sa pila ka bystander sa lugar. Talalupang doon. Nga daw nabudlayan nini nga magbangon, samtang ginapusasan sang nagresponde nga kapulisan. Ang lalaki sa video, ginatudlo suspect sa pagpangawat sang cellphone sang lalaki nga naka-green. Naga-charge ko ng iya cellphone sa nagapark nga motorsiklo sang ginkuha sang suspect. Dari ko sa sulod sang isa ka butika. Tapos that time may customer. Nilantaw ko nga kon motor. Kaya sa guwara man yabi ara cellphone. Kuan ko lang ginbilin ko lang. Dawin tao may tindog sa motor ko. Tindog siya nilantaw lang tao. Dumay tuyo gini sa. Nagpalapit siya sa akon motor kaging kwa. Apang natigayon nga maagaw sa tag-iyang cellphone sa suspect. Diri na kaging kastigo nila ang suspect nga nagtuyo pa nga malagyo. Pag palapit ko siya, pag atubang niya, sigpamba ko siya, gaging kuha mong cellphone. Yung gikuha ko sir para yatag ko siya. Kung mapalag na siya, amo to gintumba ko na siya. Imbestigaran pa sa kapulisan kung may iban pa nga nabiktima ang suspect. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Halos 900,000 pesos nga balor sang alahas ginapahayag na taban sang buyer sa isa ka reseller. Biktima nagreklamo na sa NBI. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas, exclusive. Emosyonal nga nagatubang sa news team ang 36 anyos nga reseller sang alahas sa Iloilo City. Ini matapos ginapahayag, gin-scam ini sang iya buyer kag nataba ng gold jewelries nga nagabalor sang halos 900,000 pesos. Sa ako nagsukot sa kapag supplier. Prangka ko na pala nila sir mo. Wala kaya ba yun sir?
Ay ako sir nga seller malang ko mo. Last year lang ko na nag-seller sila. Pagsaysay ni alias Lee, Abril 29 sa nag-umpisa ang ilang transaksyon sa isa ka babae nga nagpakilala nga taga Estados Unidos. Pagkasunod niya adlaw, nagsugtanay sa pagbakal sang buyer sang 111.5 grams sa alahas nga nakabalor sang 893,700 pesos. Antes ginpadala nili ang alahas sa rider nga ginbook na kadaan sang buyer. Ginulat sa niyang laragway sang resibo nga nadeposito na sa buyer ang bayad sa account sang iya supplier. Apang sang among adlaw, wala makasulod ang kwarta sa account. Matapos ang transaksyon, wala na makapabatsyag ang buyer. Isang time nga na sir, April 37, 8, 9. Pagka 10, ga-update na ko sa bayan. Bako ma'am nang wala pa nag-appear. Ambal ko ma'am nang pa-check ako, ma'am, wala na siya sir. By 11 sir, panawag na ko sa iya. Nakibot na lang ko sir, naka-unfriend na ko. Nagpanic na ko sir. Ginapahayag nili nga ang scammer ang isa man ka reseller sang alahas. Sang Abril 27, personal ini nga nakabakal sa iya sa masobra 300,000 pesos nga alahas sa Iloilo City. Ginkumpirma naman sa iya sang rider nga ang iya nakatransaksyon sang Abril 27 kag Abril 29 ang isa lang ka persona. Kahapon, nagpaibalong supplier sa biktima nga nag-bounce ang check nga gindeposito sang buyer. Personal nga nagpadulong ang biktima upod ang supplier sa National Bureau of Investigation 6 agud magreklamo. Imbestigaran sa NBI insidente kung makomply na sang tagreklamo ang napangayo ang mga dokumento kag ebidensya. Pwede na sa naton ba as you have mentioned a while ago nga through rider ang pag-receive sang item. Baloong gud nila kung legitimate ang ilang mga naging katransaksyon. Kag i-verify gud nila ang mga proof of payment. Upot Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Bantayan. Masobra 2 pesos nga saka sa presyo sa mga produkto nga petrolyo ginpatuman na. DOE pabor sa pagdulas ng 12% VAT sa petroleum products sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Masobra 2 pesos nga saka sa presyo sa gatong ginpatuman subong nga adlaw. Department of Energy pabor sa pagdula sa value-added tax sa kuryente kag petroleum products. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Epektibo kaina sang aga nagpasaka sa masobra 2 pesos sa presyo sang gasolina kag diesel ang mga gasolinahan. Subong nagabili sang 80 to 85 pesos ang kada litro sang diesel. Ang gasolina nagabili sang 81 to 84 pesos ang kada litro. Mabugat naman ini kay Manong Butch nga nagabiyahe sang de pasahero nga jeep. Pag-arangka mo, neutral ka na lang kag mag-ikuan para makakinat ka gasolina. Rodom. Para magdubo pagid ang presyo, pabor si Energy Secretary Sharon Garina sa pagdula sang value-added tax ukon VAT sa kuryente kag fuel products. Apang iya na ini ginatugyan sa Department of Finance. Para sa isa ka ekonomista, may maayong nga epekto ini para sa mga konsumidor. Apang posible nga maapektuhan ang kalidad sa mga programa kag serbisyo sang gobyerno, itan nga kuhaon ng VAT. Planuhan na yang VAT nga na because it is an important source of tax sa gobyerno. Kung i-remove mo, maubra naman ng government another tax to substitute it. Isa sa mga dako nga nagakonsumo sang gatong amo ang mga shipping company. Gani sila man ang pinakaapektado sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Bentaha para sa ila, in kaso nga madula na ang 12% VAT sa petroleum products. Actually, nag-adjust gid kami, nag-additional man kami ma'am sang on top of our service nga tariff rates. Ginalauman naman sa mga motorista nga dalayon na nga maguntat ang kinagamo sa Middle East kag magataas ang value sang peso agud maghagan-hagan ang saka sa presyo sang gatong. Pud kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Lalaki patay sang ginlampusan sa iabyan sa banwas ng Calatrava, samtang masobra 700,000 pesos nga baloros ng smuggled nga sigarilyo na kumpiskar sa Kabakalan City. Yaring balita.
Arestado ang 57 anyos nga truck driver nga si alias Bas matapos makuhaan sang 715,000 pesos nga bador sang smuggled cigarettes sa barangay Hilangunan, Kabangkalan City. Halin pa sa Zamboanga City ang mga sigarilyo kag ginapahayag ibaligya sa lugar sunod sa kapulisan. Ginkompiskar ang mga sigarilyo samtang preso naman ang driver nga natala ng kapasakaan sang reklamo. Just because nga nalantaw nila nga there is demand or consumer sa sining sigarilyo. That is why we continually informing the public that wala kita kabalo ang anon sa gining sigarilyo kasi wala ni sa control sa aton government. Patay ang 22 anyos nga si Edsel matapos ginlampusan sa barateya sang upod sa ilimnan sa barangay Makasilaw sa Banwasang Calatrava. Mag-abyan ang biktima kang sospek nga dungan nga nagpauli halin sa ilimnan. Sunod sa kapulisan, apang bangod sa Kahulogbon, nagbaisay ang duha, tubtob nagsumbaganay. Nagkuha sa barateya ang sospek, kaginlampusan sa makapila ka beses ang biktima, tubtob mapatay. Patal nga pila sa ulo kag iban pa nga parte sang lawas ang naagom sang biktima. Nadakpan ang sospek nga si alias April 19 anyos, kaginpasakaan sa reklamo nga homicide. It is generally hinubog ang suspetsado nato, ma'am, nagkuha sang barateya nga may lansang sa punta. And then ang motor gigamit siya nga. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa Maayon, Capiz, patay ang 64 anyos nga lalaki matapos gintiros ang suspect nga nakamotorsiklo. May patal nga igo sang pilas sa liog kag dugan si George Bengan sa sitio Ilawod, Barangay Alasaging. Sa investigasyon sa Maayon Police, nagadiskarga sang kawayan ng biktima sa highway sang nanaog ang suspect sa motorsiklo kag asud-asud nga nagpalupok. Na-recover sa crime scene ang 3 kabasiyo sang 45 caliber pistol. Nagapabilin nga at large ang suspect. Motive, amo pa ang ginapadayon nato sa bunga ginapadalma, no? Kay may mga videos record sa barangay nga may mga land dispute ang nagluntad. Mga kapuso, pila ka mga residente sa barangay Amamaros, Pototan, Iloilo nagreklamo sa baho halin sa isa ka warehouse ang foam. Warehouse ginadudahan nga nag-operate bilang factory. Ini ang gintutukan ni John Sala, exclusive. Sumugod sang Nobyembre 2025 sa nakahaklo sang baho ang pila ka mga residente sa barangay Amamaros, Pototan, Iloilo. Ginatudlo nga halin nini sa isa ka warehouse ang foam nga nahamtang sa barangay. Tuig 2025 sa nag-umpisa operate ang ginareklamo nga warehouse. Apang bangod sa baho nga nahaklo, hindi malikawan nga magduda ang mga pumuluyo nga ginhimo na nga factory ang lugar. Iya nga baho bala nga pagmata namon kun aga. Grabe nga kapinot sang mandugan. Ginpalabot na nilang reklamo sa barangay apang wala sang pahayag ang barangay sa ginpadulungan sang Lustima. Base sa pahayag sang LGU, nag-apply na kuno ang pribado nga kompanya sang permit para himuon nga factory ang warehouse. Apang ini ang gina-question sang tagreklamo. Amo na kaning ginapamangkot ko nga ang suning residential commercial tapos ang ginapatag nila nga 50 meters nga layo sa pamalay. So paano na kayo almost 1 meter parang ara na pader na kabalay ko? Paano na sila matagaan? Kung mong apply na foreigner man sila. So isla kabalo, nga binila mo na. So milyon ang gininvest. Ginatag sang legal counsel sa tag-iya sang warehouse sang nakapanimaw ang mga residente. Natabuan nga nagpatigayon lang sila sang testing. Wala siya ka-operate na loron ko lang. Aginambal nila, nag-testing lang. So wala na. Testing lang bala kay brigid o makina kung andar or whatever. Sa subong warehouse pa sila. Kung makomply nila, based man sa varianto nga inkuhan sa amon ng municipal planning officer, i-wait naman bala nga safety ang atong pumulyo. For same time, may investor nato, hindi man sila maglagyo. Upod, Carumel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, padayon nga ginamonitor sa pag-asa ang duwa ka low pressure area sa guwas ng Philippine Area of Responsibility. Manubo ang tsansa sa isa ka LPA nga mangin bagyo, samtang isa ang posible nga magabaskog kag mangin tropical depression sa sulod sang 24 oras. Bilog nga Pilipinas ang maapektuhan sang easterlies o kung ang mainit kag mapaang hangin nagikan sa Pacific Ocean.
Base sa forecast ng Pag-asa, mas sobra sa 20 ka lugar ang maka-eksperyensya sa heat index ngayara sa danger level buwas. Magalabot sa 44 degrees Celsius. Sa datos ng Metro Weather, manubo ang chances ng ulan sa Western Visayas, kag Negros Island region magluwas sa Antique. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso pamilya nga nagapanag-iya sang 13 ka ido nga napatay matapos ginaligar ginhiluan sa San Miguel, Iloilo, desidido nga magpasaka sang reklamo. Si John Sala nakatutok. Nagapabilin nga ligom dulo ang San Miguel Municipal Police Station kung sino ang nagpanghilo sa 13 ka mga ido sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo sang Abril 29. Sa piyak sini ang tag-iya nga si alias Ann, maiyara kuno kasi Mario ang ginadudahan. Sa una mo to ilang ano to bala sa tanay ni Mami sa una about sa tayan ya lang lampusan ng ido. Taga-dira man lang man siya sa inyo palibot, ma'am. Oo, sa taga-dire lang. Kung matubod ng sospek, panindugan ni alias Ann, hindi sila magpaareglo. Ma-file sa kaso para hindi na siya bala maliwat. Kag syempre la sa nerd naman na sa iban. Kag ano lang sila bala sir, maging aware man sila sa ila palibot para maprotektahan na nila ilang mga kasapatan. Suno sa isa ka animal rights advocate kung nakahalit man ang mga ido sa pamilya, may nagakaigo ang pamaagi kung nasulbar ini. Ginlagas o kinkagat gimasang ido, pwede man siya makareport sa barangay, at least ma-record sa barangay kay i-blatter ya amo natabo tapos tatuan ang owner para ma-storya. Sa piyak sini nagpanawagan man ang grupo nga kung mag-atipan sang madamo ang mga ido, siguraduhon nga may nagakaigong lugar o kung espasyo ang inyong balay. Siguraduhon man nga hindi mahapos para sa mga ido nga makagwa sa gate, agud makalikaw nga makahalit sa iban. Kung mahimo man, higta ng mga ini o kung obrahan sang kurungan. Mga makaya talang mula na ang aton nga alagaan, tapos ang make sure naton nga ang aton mga ido hindi magalit man sa mga pumuluyo or sa mga tupad balay taman. Upod kay Hansi Shato, John Sala, One Western Visayas. 4 ka ash emission ang na-record sa Bulkan Kalaon subong adlaw sunod sa Fivox. Naglawig sang halos 25 minutos ang pagbugas ng asos ng bulkan. Una nga na-record ang ash emission 5:32 kay inasang aga, kag nasundan pa 5:48 kag 6:01. Nasundan pagid ini 8:33 sang aga. Wala sang ashfall nga na-report sunod sa Fivox nga nagapabilin sa alert level 2. Sa iban pang balita, nag-request ang parallel investigation sa National Bureau of Investigation 6 ang pamilya sa graduating nursing student nga si Frank Royce Barbasa, ang lalaki nga nasunog sa Pavia sa Damlaglang. Ini kasunod sa investigasyon sa Pavia Police nga wala sang foul play sa pagkasunog sa biktima base sa autopsy results. Magatukod sang investigative team ang NBI nga amo ang magatutok sa kaso. Magakoordinar man ang NBI sa Pavia Police. Gilayon sugura ng investigasyon kung magtipon na ang team sang NBI. Na-commit naman kita sa family. That was yesterday morning. So, nahambal man nila ang ilang gusto nga matabo. Nagkambal man kita sa ilang ubraw namon ang amon masarangan para makabulik sa kaso nga ni. Mga kapuso, wala na sa nabilin sa isa kapayag matapos ini ang ginlamon sang Kalayo sa barangay Sambag Haro Domingo sang hapon. Sunod sa mga opisyal sa barangay, wala sa naga-istar sa among payag. Sa pagresponder sa mga bombero, napungga ng paglapta sang Kalayo. Base sa impormasyon, may mga kabataan nga naghampang sang Kalayo nga amo ang ginapatihan gintunaan sang sunog. Human sa light materials ang payag. Ang pag-relax kung tani isang grupo sang mag-abyan sa isa ka private resort sa banwasang Don Salvador Benedicto ang nabayluhan sang kakulba. May isa gali ka bisita nga wala na imbitar pero una pa nagsulod sa ilagin rentahan nga villa. Isa man kamanog ang nagwa sa inidoro sang CR. Panaysayo ni Dranreb Teodoso nga amo ang nag-upload sang video, nakitang isa niya kaabyan nga may nagwa sa inidoro. Sang ilagin tuslok sang stick, manog gali. Gilayon sila nga nagtawag sa Metro agud ma-rescue ang manog. Dugang ni Dranreb, umalapit ang ila kwarto sa kakakuyan. Kag posible sa bintana nag-agi ang manog pasulod. Yara na sa paghinakop sang DNR ang manog nga ginapayag isa kasahi sang cobra.
forest. We believe nga base dara wala halinhaw or dara nag-agi. We didn't panic. Most of my friends grew up in the mountains, so it was quite common for them to see. Natala na nga pasagaan sang kaso nga robbery ang 4 ka mga lalaki nga natumod na sang Kalinog MPS nga ginapahayag katapo sang termite gang nga nagransak sa isa ka pawn shop sa Kalinog, Iloilo sang tinalikdan nga Abril 27. Suno sa kapulisan, bangod sa bulig sang kapulisan sa Luzon, nakilala ang mga sospek kag nahibaluan nga hindi sila taga Rion Size. May mga ngalan ang kapulisan sa mga sospek kag ilan na ginaproseso ang mga dokumento nga kinahanglanon sa pagpasaka sang reklamo. Nagdangat sa masobra 8 million pesos ang balor sang illegal nga droga nga na-recover sang Iloilo City Police Office sa ilang mga operasyon sa bulan sang Abril subong nga tuig. Base sa datos nga ginpagawa sang ICPO, nagdangat sa 69 ka operasyon ang ginpatigayon. Ina nagresulta sa pagkatakop sang 84 ka mga individual kun sa diin 16 ang high-value individuals kag 68 ang street-level individuals. Nagapabiling kuno nga panghangkat sa kapulisan ang pagbantay sa mga entry points sang illegal nga droga. Apang ini ang ilan na ginatutukan sa karon. Dead on arrival sa ospital ang 54 anyos nga manugpangisda nga si alias Tony. Matapos ginbuno patay sang yaman lang paryente nga si alias Lester, 23 anyos sa barangay Batbatan, Kulasi, Antique. Sa investigasyon sang Kulasi Police, ginbuno sang hubog nga biktima ang sospek sa Tiangge. Nakalikaw ang sospek kag ginaagaw ang kutsilyo sang biktima kag ginbuno sa makapila ka beses ang biktima. Naaresto ang sospek kag napasakaan na sang reklamo nga homicide. Mga kapuso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang sakripisyo nga magatag na sang kapausan, saksihan. Nagsugod na ang pagluto sa mga sangre kontra sa pareho nga sangre. Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 to 5 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang hindi na malikawan ang inkwentro, magabungguanay na Sanday Joey kag Lisa. Bantayan na sa Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Samtang matanaw ang episode nga ini kagiban pa nga mga lokal nga balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang amon official YouTube channel, GMA Regional TV, kag i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga riyon. Kag ina mga kapusong pinakadalagko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtob subong, matuod-tuod nga serbisyo gid lang.